isang walang buhay na sanggol at isang wasak na matris. Habang nag-aagaw buhay si Thea sa malamig na higaan ng ospital, nagpapakasarap ang asawa niyang si Marco sa yakap ng kinakapatid nitong si Clara. Walang silbi at tuyong puno iyan ang turing sa kanya ng sariling biyenan. Ngunit pinunasan ni Thea ang luhang may bahid ng dugo. Ang babaeng naging alipin ng utang na loob ay pumanaw na kasama ng kanyang anak. Ang babangon ay isang inang handang bawiin ang bawat patak ng kanyang luha. Hanggang saan aabot ang paniningil ng isang pusong inagawan ng karapatang magmahal. Wala na ngang silbi sa gawaing bahay, hindi pa marunong mag-alaga ng bata sa sarili niyang sinapupunan. Ang tuyong puno ay dapat nang gawing panggatong Marco. Ang malupit na tinig ng kanyang biyenang si Doña Carmen ay tumagos sa manipis na pinto ng kwarto sa ospital. Sa loob ng malamig na silid, nakasandal si Althea sa unan putlang-putla at halos walang buhay ang mga mata. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay tahimik na naghahabi ng isang maliit na medyas na gawa sa dilaw na sinulid. Ito sana ang isusuot ng kanyang panganay sa araw ng paglabas nito sa mundong ibabaw. Walang luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata, ngunit ang sakit ay tila isang matalim na patalim na unti-unting umiikot sa kanyang dibdib. Humigpit ang hawak niya sa sinulid hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan, isang mapait na laway na hindi niya malunok. Ang buong paligid niya ay nag-umpisang umikot, ngunit nanatili siyang nakatitig sa hindi tapos na medyas. Ang pakiramdam ng pagiging isang ina na ninakawan ng pagkakataon ay unti-unting pumatay sa natitirang sigla ng kanyang kaluluwa. Mula sa labas ng pasilyo, narinig niya ang pagdadahilan ng kanyang asawa sa doktor. Sinabi ni Marco na matigas ang ulo ni Thea na nagtrabaho ito ng labis kaya nakunan at itinanggi nitong may mga tawag na hindi nasagot noong mga oras na namimilipit si Thea sa sakit habang bumubuhos ang ulan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng buong buhay ay tila asidong sumusunog sa kanyang pagkatao. Pumasok ang isang nurse at maingat na inilapag sa maliit na mesa ang mga personal na gamit ni Thea na nakuha mula sa ambulansya. Nang umalis ang nurse, napansin ni Thea ang isang itim na telepono na naiwan sa ibabaw ng kanyang mga damit. Pagmamay-ari iyon ni Marco. Bago pa man niya ito maiabot o masabi sa asawa na naroon ang telepono nito, biglang umilaw ang screen. Isang mensahe ang lumitaw mula kay Clara, ang itinuturing na ampon at paboritong anak-anakan ng kanyang biyenan. Nakita ng sarili niyang mga mata ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng kanyang pananalig. Sana hindi niya nalaman na magkasama tayo kagabi, babe. May isa pang mensahe sa ibaba na hindi buo ang detalye, ngunit malinaw na may kinalaman sa isang papel na kailangan piliting papirmahan kay Thea. Namatay ang ilaw ng telepono at kasabay nito ay ang paglipas ng huling hibla ng kahinaan ni Thea. Dahan-dahan niyang inangat ang maliit na medyas at itinapat ito sa kanyang dibdib sa mismong tapat ng kanyang puso, kung saan dapat ay nararamdaman niya ang tibok ng isang walang muwang na anghel. Hinagod niya ito ng kanyang palad bilang isang tahimik na pamamaalam. Pagkatapos pinilit niyang tumayo. Idinikit niya ang kanyang nanghihinang katawan sa malamig na dingding hanggang sa marating niya ang salamin sa loob ng banyo. Tinitigan niya ang babaeng nasa salamin. Magulo ang buhok, tuyo ang mga labi at may mga mata na tila nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa likod ng wasak na anyong iyon, isang malamig na katanungan ang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Paano mo nagawa ito sa amin, Marco? Ang tahimik niyang pagtatanong sa sarili ay naputol nang maramdaman niya ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa pinto ng kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ni Marco patungo sa kanyang higaan ay tila isang mabigat na pasanin na dumadagan sa dibdib ni Althea. Narinig niya ang tunog ng pagpihitit ng doorknob at ang marahang pagbukas ng pinto, ngunit nanatili siyang nakatalikod
nakatitig sa kawalan. Nang maramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi, isang malamig na panginginig ang gumapang sa kanyang balat. Ang bango ng pabango ni Marco, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kalinga ngayon, ay tila amoy ng panlilinlang na nakakasuka. Tiyahon, gising ka ba? I'm so sorry, hindi ko agad nasagot ang mga tawag mo. Sobrang busy lang talaga sa office at hindi ko namalaya na lobat na pala ako. God, I was so worried when I found out what happened. Ang tinig ni Marco ay punong-puno ng pag-aalala, isang perpektong pagganap na muntik nang mapaniwala si Althea kung hindi lamang niya nakita ang mensahe sa telepono nito. Naramdaman niya ang kamay ni Marco na humahawak sa kanyang balikat, isang haplos na dati ay hinahanap-hanap niya, ngunit ngayon ay tila uod na gumagapang sa kanyang suot na hospital gown. Hindi siya kumibo. Nanatili siyang estatwa, pinipigilan ng bawat hikbi na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi pa man nakakasagot si Althea, ang pinto ay muling bumukas ng mas malakas sapat na upang tumama ang hawakan nito sa dingding. Pumasok si Doña Carmen, may daladalang termos ng mainit na sopas, ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagmamahal. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay nagpapakita ng awtoridad at pagkainip. Hay naku, Althea, uminom ka nito. Pinagpaguran kong ipagluto ka para naman bumalik ang lakas mo. Alam mo naman na maraming trabaho sa bahay ang nakatambak dahil wala ka. Hindi pwedeng habambuhay kang nakahiga riyan at nagmumukmok dahil sa nangyari. Inilapag ng matanda ang termos sa mesa nang may puwersa na nagdulot ng isang matigas na tunog. Lumapit siya sa higaan at tiningnan ang manugang mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila nagbibilang ng bawat sentimong nagastos nila sa ospital. Huwag mo kaming bigyan ng ganyang tingin, Althea. Tandaan mo noong mamatay ang mga magulang mo at wala kayong pambayad sa libing, ang pamilya namin ang sumalo sa inyo. Kami ang nagbayad ng lahat ng utang nyo. Utang mo ang buhay mo at ang dangal mo sa amin. Kaya naman magpakatatag ka. Magpagaling ka agad para makauwi ka na at makabawi sa amin. Hindi biro ang gastos dito sa ospital. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahagupit sa sugatang puso ni Althea. Ang konsepto ng utang na loob na ilang taon nang nakakadena sa kanyang leeg ay muling hinigpitan ng matanda. Gustong sumigaw ni Althea, gustong sabihin na ang perang ginagastos nila ay galing din sa kanyang sariling sahod na buwan-buwan ay kinukuha ni Doña Carmen, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad niya, nag-iiwan ng mga mapulang marka. Sa gitna ng tensyon, isang malambot at tila inosenteng boses ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Clara, may daladalang basket ng mga prutas. Ang kanyang mga mata ay mapula, tila ba galing sa mahabang pag-iyak. Isang anyo ng pagsisisi na sadyang nakakasilaw. Sa kabulaanan, Althea, I'm so sorry. Wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi mo na ako umalis ng bahay. Patawarin mo ako, ate. Kasalanan ko rin siguro dahil hindi kita nabantayan ng maayos. Lumapit si Clara at hinawakan ang kamay ni Althea. Ang hawak nito ay tila kuryenteng nagpapasikip sa dibdib ng may sakit. Tiningnan ni Althea ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng kasama ng kanyang asawa, habang siya ay nag-aagaw buhay. Sa ilalim ng mga luhang yon ni Clara, nakita ni Althea ang isang maliit at mapanuyang na ngiti na tanging siya lang ang nakakaramdam. Tanging pagtango na lamang ang nagawa ni Althea. Isang tahimik na pagsuko sa harap ng kanilang dula-dulaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang kadiliman na lamunin ang kanyang paningin upang hindi na niya makita ang kanilang mga mukha. Sa kanyang isipan, ang bawat insulto at bawat kasinungalingan ay itinatala niya sa isang madilim na sulok ng kanyang alaala. Nang gabing iyon, matapos silang lahat, ay makaalis at maiwan siyang mag-isa sa dilim ng silid.
Isang kakaibang tunog ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang kaluskos mula sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang anino sa tabi ng kanyang cabinet. Si Marco. Hindi niya napansin na bumalik ito. Ang kanyang asawa ay lito at tila may hinahanap ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagbubukas ng mga drawer ng maliit na lamesa sa tabi ng higaan ni Althea. Nang makuha nito ang kanyang bag, nakita ni Althea ang paghinto ni Marco. May kinuha itong isang bagay, isang tsapa ng mga susi. Ang mga susi ng kanyang maliit na vault at ang susi sa bahay ng kanyang mga magulang. Bakit kailangan ni Marco ang mga susi na yon sa kalagitnaan ng gabi habang iniisip nitong mahimbing ang tulog ng kanyang asawa? Ang tanong na ito ay tila isang laso na dahan-dahang kumalat sa isipan ni Althea, nagbibigay sa kanya ng isang nakakatakot na hinala na hindi lamang ang kanyang anak at ang kanyang dangal ang gustong kunin ng pamilyang ito mula sa kanya. Nang sumunod na umaga ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng ospital, ay tila isang malupit na paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot kahit ang kanyang sariling mundo ay huminto na. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata at agad na tiningnan ang drawer ng maliit na lamesa. Ang drawer ay bahagyang nakabukas. Isang maliit na siwang na nagpapatunay na ang aninong nakita niya kagabi ay hindi lamang isang masamang panaginip. Nang abutin niya ang kanyang bag, naramdaman niya ang kagaanan nito. Ang tsapa ng mga susi na tanging alaala niya mula sa kanyang yumaong ama ay wala na roon. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, pinilit ni Althea na maglakad. Matapos ang mabilis na proseso ng paglabas sa ospital, na tila ba minadali rin ni Doña Carmen para makatipid sa bayad, hindi siya dumiretso sa bahay ng mga Sa halip sumakay siya sa isang lumang jeepney patungo sa kabilang dulo ng bayan sa maliit na bahay na may puting bakod na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak ng kanyang ina. Ang hangin sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang ay amoy alikabok at kalungkutan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay lumilikha ng isang mahabang tunog na tila ba nagrereklamo sa tagal ng kanyang pagkakaalis. Nagtungo siya sa silid ng kanyang ama, sa likod ng isang lumang kwadro ng birhen kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento ng lupa. Ngunit nang maingat niyang buksan ang lihim na lalagyan ng kanyang buong katawan, ay tila naging yelo. Ang papel na hawak niya ay masyadong bago, masyadong makinis. Isang kopya na lamang ito. Ang orihinal na titulo, ang tanging yaman na nag-uugnay sa kanyang nakaraan, ay kinuha na ng lalaking tinatawag niyang asawa. Hindi pa man humuhupa ang pait sa kanyang lalamunan, nagtungo si Althea sa sangay ng bangko kung saan nila inilalagay ni Marco ang kanilang mga ipon para sa hinaharap ng kanilang anak. Ang lamig ng aircon sa loob ng bangko ay tila sumasabay sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang mga buto. Nang iabot sa kanya ng teller ang huling record ng kanilang account, ang mga numero sa papel ay tila naging mga langgam na kumakain sa kanyang katinuan. "I'm sorry, Mrs. But the account was almost emptied 3 days ago. There was a large withdrawal for a down payment on a luxury vehicle, and the secondary name listed for the registration is a Miss Clara Santos." Ang tinig ng teller ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, malabo at malayo. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumidiin sa kanyang baga hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon, ang mga gabing wala siyang tulog para lamang makaipon para sa kanilang sanggol, ay ginamit ni Marco para bilhan ng sasakyan ang kanyang kirida. Lumusot si Althea sa labas ng bangko nang hindi namamalaya ng paligid. Ang langit na kanina ay maliwanag, ay biglang nagdilim, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan na nag-umpisang bumagsak ay tumatama sa kanyang balat, malamig at matalim. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa marating niya ang isang parke
na kasalukuyang ginagawa. Doon sa gitna ng putikan at sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, tuluyan nang nanghina ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang bawat hikbi na matagal niyang itinago ay kumawala na. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay natabunan ng ingay ng ulan, isang malakas na hiyaw na puno ng galit, pighati at kawalan ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay bumaon sa kanyang braso hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ngunit walang sasakit pa sa katotohanang ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay itinapon lamang sa putikan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Sa gitna ng kanyang paghagulgol habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang likuran, biglang tumigil ang pakiramdam ng tubig na tumatama sa kanyang ulo. Isang katahimikan ang bumalot sa kanyang paligid at ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Naramdaman niya ang isang anino na lumilim sa kanyang kinalalagyan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Althea. Sa kabila ng kanyang malabong paningin, dahil sa luha nakita niya ang isang itim na tela ng payong na nakatabon sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo roon, ang mga mata nito ay punong-puno ng isang kakaibang uri ng lungkot na tila nakakaunawa sa kanyang pinagdadaanan. Inabot nito ang isang malinis na puting kantay at ang mainit na tinig nito ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang ulan ay para sa mga halaman, hindi para lunurin ang sarili mo. Masyadong mahalaga ang bawat patak ng luha mo para lamang ihalo sa dumi ng lupa. Sino ang lalaking ito na biglang sumulpot sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay at bakit tila ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang maliit na ningas ng pag-asa sa pusong akala ni Althea ay tuluyan ng namatay. Tila isang marahang gabay ang kamay ng estranghero habang inaalalayan nito si Althea patungo sa isang maliit na pansamantalang opisina sa loob ng ginagawang parke. Ang amoy ng bagong tabas na kahoy at mga papel ng blueprint ang bumati sa kanya, isang halimuyak na malayo sa masangsang na amoy ng gamot sa ospital o sa mapanglaw na amoy ng bahay ng kanyang mga biyenan. Inalalayan siya ng lalaki na maupo sa isang silyang gawa sa kahoy at agad na naghanda ng isang tasa ng mainit na sopas. Walang mga tanong na mapang-uri, walang mga panunumbat. Ang lalaki ay nanatiling tahimik, hinahayaan ang bawat paghigop ni Althea sa mainit na sabaw na unti-unting magbigay ng init sa kanyang nanginginig na katawan. Sa bawat dampi ng mainit na tasa sa kanyang palad, tila ba may bahagi ng kanyang nanlalamig na puso ang unti-unting natutunaw. Uminom ka muna, miss. Huwag mong madaliin ang pag-alis. Ang mundo ay hindi mawawala kung magpapahinga ka muna ng sandali rito. Hindi kailangang sagutin ang lahat ng bakit ngayong gabi. Minsan ang pananahimik ang pinakamabisang gamot sa ingay ng pighati. Ang tinig ng lalaki ay malumanay at may lalim, tila isang himig na nagbibigay ng katiwasayan. Sa gitna ng bulyaw ng bagyo sa labas, tinitigan siya ni Althea at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang uri ng respeto na hindi nakabatay sa kanyang pagiging ang aging asawa ni Marco o sa kanyang utang na loob sa mga Dito sa maliit na opisina ng arkitektong si Gabriel, siya ay isang tao lamang na kailangan ng kalinga. Gayunpaman, ang panandaliang katahimikan ay kailangang matapos. Nang humupa ang ulan, naglakad pauwi si Althea. Ang bawat hakbang niya patungo sa mansyon ng mga ay tila pagbabalik sa loob ng isang madilim at masikip na hawla. Pagpasok niya sa pintuan ng mainit at masarap na amoy ng sopas kanina, ay napalitan ng malamig at mapanghusgang hangin. Thea, saan ka ba galing? Alam mo bang kanina pa kami nagugutom? Pagod ako. Galing sa office. At ang tanging inaasahan ko ay may pagkain na sa table, pero wala. Nakakalat pa ang mga gamit mo sa sala. Ano bang ginagawa mo sa buong araw? Namamasyal ka lang ba habang kami ay naghihirap dito? Ang bulyaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan.
Tila ba ang pagkukulang sa hapunan ay isang malaking krimen kumpara sa pagkawala ng kanilang anak. Sa tabi nito, si Clara ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang baso ng juice habang ang isang maliit na ngiti ng tagumpay ay nakapaskil sa kanyang mga labi. Si Doña Carmen naman ay abala sa pagrereklamo tungkol sa kawalan ng utang na loob ng manugang na hindi man lang marunong magpasalamat sa pagkupkop sa kanya. Hindi man lamang napansin ni Marco ang nanginginig na mga kamay ni Althea o ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa mataas na lagnat. Hindi niya hinawakan ang noo nito para alamin kung maayos ba ang lagay ng kanyang asawa. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sariling ginhawa na tila ba naging biktima ng kapabayaan. "I'm sorry, hindi na mauulit. Magluluto na ako ngayon din." Ang tinig ni Althea ay masyadong mahinahon, masyadong payapa. Wala ang karaniwang pag-iyak, wala ang pagmamakaawa para sa pangunawa. Ang katahimikang ito ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ni Marco. Nakita ni Althea ang bahagyang pagkalito sa mga mata ng kanyang asawa, isang takot na hindi nito maipaliwanag dahil sa biglang pagbabago ng aura ng babaeng dati ay madaling pasunurin. Matapos ang isang mabilis at malamig na hapunan, nagtungo si Althea sa likod ng bahay. Kinuha niya ang puting kantay na ipinahiram ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahan niyang nilabhan ang tela. Ang tunog ng tubig na dumadaloy mula sa gripo ay tila isang kanta ng paglilinis. Ipinatong niya ang kantay sa ilalim ng plansa, maingat na inaalis ang bawat lukot hanggang sa maging perpekto ito. Ito ang tanging bagay na malinis sa loob ng bahay na ito, ang tanging alaala ng isang kabutihang hindi humihingi ng kapalit. Pabalik na siya sa kanyang silid nang harangan siya ni Marco sa pasilyo. May hawak itong isang makapal na dokumento, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng mapanlinlang na lambing. "Teyahon, kailangan nating itong pag-usapan para ito sa kinabukasan nating dalawa. Isang investment ito na magpapalago sa business natin para hindi ka na kailangang magpakapagod pa. Pirmahan mo na ito, kailangan na ito sa bank bukas ng umaga. Isipin mo na lang na para ito sa atin para makapagsimula tayo ulit pagkatapos ng lahat ng lungkot na dumaan." Inabot ni Marco ang isang ballpen kay Althea, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim, naghihintay ng mabilis na pagsang-ayon na dati ay palaging ibinibigay ng kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, habang hawak ni Althea ang pluma, ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang panibagong patibong na dahan-dahang nagsasara sa paligid niya. Tinitigan ni Althea ang pluma sa kanyang kamay. Ang dulo nito ay tila isang matalim na karayom na handang maglabas ng dugo sa kanyang sariling dangal. Naramdaman niya ang titig ni Marco, mainit at puno ng pagkainip, naghihintay sa bawat galaw ng kanyang daliri. Ngunit sa halip na ilapat ang tinta sa papel, binitiwan ni Althea ang ballpen at hinayaan itong gumulong sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagbagsak sa gitna ng katahimikan ng silid. "Pasensya na, Marco. Parang umiikot ang paningin ko. Baka dahil sa mga gamot na iniinom ko kanina. Sobrang nanginginig ang kamay ko, hindi ko magawang kontrolin ang pagsusulat. Bukas na lang natin ito pirmahan kapag medyo matatag na ang pakiramdam ko." Ang boses ni Althea ay mahina at paos, isang perpektong pagkukunwari ng isang babaeng lugmok pa rin sa pighati. Nakita niya ang pagkairita sa mga mata ni Marco, isang mabilis na pagdaan ng galit na agad nitong itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Hinawakan ni Marco ang kanyang noo, ngunit hindi ito haplos ng pag-aalala, kundi isang paraan lamang para masigurong hindi siya gumagawa ng dahilan para umiwas. "Sige, Hon, magpahinga ka muna. Pero kailangan nating itong matapos bukas. Importante ito para sa atin. Okay, don't worry. Everything will be fine once this is settled." Nang sumunod na umaga, sa ilalim ng pagkakataon, nawala si Doña Carmen dahil sa pagsisimba at si Marco ay nasa kanyang opisina,
Mabilis na kumilos si Althea. Kinuha niya ang dokumentong iniwan ni Marco at maingat itong inilagay sa kanyang bag. Hindi siya nagtungo sa palengke gaya ng kanyang sinabi. Sa halip nagtungo siya sa isang maliit na opisina ng isang abogado, isang pangalan na narinig niyang binanggit ni Gabriel noong nakaraang gabi habang pinag-uusapan ang mga legal na aspeto ng kanyang proyekto. Sa loob ng opisina ni Attorney Santos, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa kanyang pagkatao. Ang dokumentong nais ni Marco na pirmahan niya ay hindi isang investment contract, kundi isang deed of absolute sale. Isang paraan upang tuluyan nang mailipat ang pagmamay-ari ng bahay ng kanyang mga magulang sa pangalan ni Marco nang walang anumang kapalit. Ang kanyang asawa ay handang nakawin ang huling piraso ng kanyang nakaraan upang itustos sa kanyang sariling mga luho. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa abogado, dumaan si Althea sa ginagawang parke. Nakita niya si Gabriel na nakatayo, malapit sa isang tumpok ng mga bagong punla ng halaman. Inabot niya ang kantay na malinis at maingat na naitupi. Napansin ni Gabriel ang pamumutla ni Althea, ang pagod sa kanyang mga mata na tila pasan ang buong mundo. Salamat sa pagpapatuloy sa akin kagabi, Architect. Ito na ang kantay mo. Pasensya ka na kung nadumihan ko ito ng mga luha ko. Ngumiti si Gabriel, isang nangiting nagpapagaan ng pakiramdam, at kinuha ang kantay. Hindi niya ito agad itinago. Sa halip hinawakan niya ang dulo nito ng may pag-iingat. Wala iyon, Thea. Ang mga luha ay bahagi ng paglilinis ng kaluluwa. Sinasabi sa akin ng mga mata mo na may natuklasan ka at hindi iyon maganda. Gusto mo bang tumulong sa akin dito? May itatanim akong isang punla ng nara. Sabi nila, ang nara ay matatag kahit anong bagyo ay hindi basta-basta natitumbas. Parang ikaw. Sabay silang lumapit sa isang hukay sa lupa. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Althea at dahan-dahang ipinatong sa maliit na punla. Naramdaman ni Althea ang init ng balat ni Gabriel, ang magaspang, ngunit banayad na dampi ng kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, ang takot at hagalpak ng galit sa kanyang dibdib ay panandali ang napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang pakiramdam ng basang lupa sa kanyang mga kamay ay nagpaalala sa kanya na may buhay pa sa kabila ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. May pagkakataon pang tumubo ang isang bagay na matatag mula sa mga guho ng kanyang buhay. Nang bumalik si Althea sa mansyon ng mga taang katahimikan ng bahay, ay tila may dalang babala. Naglakad siya patungo sa kanyang silid, ngunit pagbukas niya ng pinto, tumigil ang pintig ng kanyang puso. Nakalatag sa sahig ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga drawer ay nakabukas at ang mga gamit niya ay nakakalat sa buong kama. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Carmen, hawak ang isang maliit na kahon ng alahas na pag-aari ng kanyang ina. Nasaan ang titulo, Thea? Huwag mo akong lokohin. Alam kong itinago mo ang orihinal na titulo ng lupa niyo. Ibigay mo sa akin bago pa ako mawalan ng pasensya sa'yo. Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng poot at kasakiman. Ng kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaharap sa nanginginig na si Althea. Ang bawat bahagi ng kanyang silid ay nilapastangan ng matanda at ang huling kuta ng kanyang privacy ay tuluyan ng winasak ng pamilyang walang alam gawin, kundi ang kumuha at magnakaw. Tumayo si Althea sa gitna ng kanyang winasak na silid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at malamig, habang pinagmamasdan ang nagngangalit na si Doña Carmen sa bawat piraso ng damit na nakakalat sa sahig at bawat alaala ng kanyang ina na nilapastangan ng matanda. Nararamdaman ni Althea ang isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng namamatay. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa kanyang biyenan. Nasa bangko po ang orihinal na titulo, Mama. Ipinadala ko doon para sa formal na beripikasyon bago ko pirmahan ang dokumentong ibinigay ni Marco.
Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat para sa investment na sinasabi nyo. Hindi ba't iyon naman ang gusto nyo ang maging sigurado? Ang tinig ni Althea ay parang isang malamig na agos ng tubig na sumalubong sa apoy ng galit ni Doña Carmen. Bahagyang natigilan ang matanda ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na binabasa ang mukha ng manugang. Hindi niya nakita ang takot na dati ay palaging naroon. Nakita lamang niya ang isang pader ng katatagan na hindi niya kayang buwagin. Siguraduhin mo lang, Althea. Dahil kung malalaman naming niloloko mo kami, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Nang dumating si Marco sa gabi, sinalubong niya si Althea ng isang malambot at mapanlinlang na yakap sa gitna ng dilim ng kanilang silid. Ang kanyang amoy ay humahalo sa hanging gabi, isang halimuyak na dati ay nagpapatibok ng puso ni Althea sa tuwang, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa pandidiri. Hinaplos ni Marco ang buhok ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng gaslighting na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Teyahon, bakit kailangan pang dumaan sa bangko? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Masakit para sa akin na kailangan mo pang magpaberipika sa iba. Samantalang ako ang asawa mo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa atin, di ba? Gusto ko lang bumawi sa'yo lalo na't nawala ang baby natin. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa balat ni Althea. Gusto niyang itulak ang asawa. Gusto niyang sumigaw na alam na niya ang lahat, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang labi ni Marco na dumidampi sa kanyang leeg. Isang matinding kaba at pagkasuka ang umakyat sa kanyang sikmura. Ang haplos ni Marco ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang katawan. Pasensya ka na, Marco. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor, kailangan ko pa ng sapat na pahinga at iwasan ang anumang stress. Hayaan mo muna akong makabawi ng lakas, please. Naramdaman ni Althea ang paninigas ng katawan ni Marco, isang palatandaan ng pagkadismaya, ngunit kalaunan ay bumitaw din ito at humiga sa kabilang dulo ng kama. Nang makita niyang mahimbing na ang tulog ng asawa, dahan-dahang bumangon si Althea at nagtungo sa banyo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang tubig. Ang tunog nito ay tila isang malungkot na himig sa katahimikan ng gabi. Tiningnan niya ang isang maliit na pilat sa kanyang palad, isang peklat, na nakuha niya noong iligtas niya si Marco sa isang aksidente sa kusina noong bagong kasal pa lamang sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pilat na ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal na ibinigay ng buo, ngunit ang kapalit ay isang sugat sa kaluluwa na kailanman ay hindi maghihilom. Ang lalaking ilinigtas niya noon ay siya palang kukuha ng lahat mula sa kanya ngayon. Lalabas na sana siya ng banyo nang may marinig siyang isang marahang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng pinto sa kabilang kwarto. Sumilip si Althea sa bahagyang bukas na pinto ng kanilang silid. Nakita niya ang isang anino na maingat na naglalakad sa dilim, balot ng isang itim na jacket at nakayuko. Si Clara. Bakit ito aalis ng bahay sa ganitong oras ng hating gabi? May isang kakaibang kutob ang nagtulak kay Althea na kumuha ng kanyang sariling balabal. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas, ngunit tila ang pighati ay napalitan na ng isang matinding determinasyon na malaman ang katotohanan. Sinundan ni Althea si Clara sa labas ng subdivision. Sumakay si Clara sa isang naghihintay na sasakyan at mabilis na nagtawag ng taxi si Althea para sumunod. Huminto ang sasakyan ni Clara sa tapat ng isang gusali sa isang madilim na sulok ng lungsod. Isang maliit at pribadong klinika na may nakasulat na pangalan ng isang doktor sa labas. Ang liwanag mula sa signboard ng klinika ay tumatama sa mukha ni Althea habang nakatayo siya sa kabilang panig ng kalsada. Isang prenatal clinic. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay tila isang tambol na nagbababala ng isang mas malalim na pagkakanulo. Kung narito si Clara,
Ibig sabihin ay may isang lihim na buhay na dahan-dahang nabubuo sa gitna ng kanyang pagluluksa. Sino-sino ang mga anino sa likod ng pintong yon at ano ang katotohanang naghihintay kay Althea sa loob ng silid na dapat sana ay puno ng kagalakan, ngunit ngayon ay amoy ng kasinungalingan. Ang malamig na amoy ng antiseptic sa loob ng maliit na klinika ay tila isang malupit na paalala sa bawat sugat na natamo ni Althea sa loob ng nakaraang buwan. Habang nakatayo sa isang madilim na sulok, minanood niya ang bawat kilos ng nurse na tila ba may hinahanap na mahalagang dokumento. Sa pamamagitan ng ilang piraso ng perang inipit niya sa kanyang palad at isang kwentong puno ng pagkukunwari tungkol sa isang pinsang nawawala, nakuha ni Althea ang katotohanang nagpabagsak sa huling kuta ng kanyang pagtitimpi. 2 buwan na ang dinadala ni Miss Clara Santos, ma'am. Maayos naman ang lagay ng bata. Kailangan lang ng iba yung pag-iingat dahil sa stress. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang matalim na aspili na itinutusok sa kanyang baga. 2 buwan. Ibig sabihin, habang siya ay nag-aalaga sa kanyang sariling sinapupunan na puno ng pag-asa, habang siya ay nananaginip ng isang masayang pamilya, ang kanyang asawa ay bumubuo na ng ibang buhay sa piling ng iba. Ang bawat gabi na sinasabi ni Marco na siya ay pagod sa trabaho, ay ginugol pala nito sa pagpapatubo ng bunga ng kanyang pagtataksil. Hindi doon nagtapos ang paglalakbay ni Althea. Sinundan niya ang sasakyang sumundo kay Clara hanggang sa makarating sila sa isang marangyang kondominium sa sentro ng lungsod. Ang bawat palapag na itinataas ng elevator ay tila nagpapabigat sa kanyang mga binti, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay nagsisilbing lakas upang huwag bumigay. Huminto ang elevator sa isang palapag na tila ba para lamang sa mga taong may mataas na katayuan sa buhay. Maingat na naglakad si Althea sa pasilyo hanggang sa marating niya ang pintong pinasukan ni Clara. Idinikit niya ang kanyang katawan sa dingding at inilabas ang kanyang telepono upang simulan ang pagre-record. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat daliri ay tila nawawalan ng lakas, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Huwag kang mag-alala, babe. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na niya ang mga papel ng bahay, ibebenta natin yon at dito na tayo titira ng tuluyan. Bibili tayo ng lahat ng gamit para sa anak natin. Ang tinig ni Marco ay punong-puno ng lambing, isang uri ng pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang sumunod na boses na kanyang narinig. Isang pamilyar na boses na punong-puno ng awtoridad at pagmamalaki. Tama ang ginawa mo, Marco. Ang isang tunay na lalaki ay dapat may tagapagmana. Hindi tulad ng baog na babaeng iyon na wala ng ibang alam gawin, kundi ang magmukmok. Kapag nakuha na natin ang gusto nating itatapon na natin siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Ang isang tuyong puno ay wala ng puwang sa ating bakuran. Si Doña Carmen. Ang kanyang biyanan ay naroon din binabasbasan ang bawat kasalanan ng kanyang anak. Ang bawat tawa nila sa loob ng silid ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Althea. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay hindi lamang nanggaling sa kanyang asawa, kundi sa buong pamilya na kanyang pinagsilbihan at minahal sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Althea ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa pasilyo ay tila nauubos at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan siyang umatras, nais na lumayo sa masangsang na amoy ng kanilang kasalanan. Ngunit sa kanyang paghakbang, hindi niya napansin ang isang malaking ceramic na paso ng halaman na nakalagay sa tabi ng pinto. Ang kanyang binti ay tumama sa matigas na paso na nagdulot ng isang tunog ng pagkiskis ng seramika sa sahig na semento. Isang tunog
na masyadong malakas sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Tumigil ang lahat ng ingay sa loob ng silid. Ang tawanan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ni Althea ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa loob. Ang pintong kanina ay nagtatago ng kanilang mga lihim ay dahan-dahang bumubukas at ang anino ng isang tao ay unti-unting lumilitaw sa ilalim ng liwanag ng hallway. Sino iyan? Ang boses ni Marco ay puno ng paghihinala at galit. Nakatayo si Althea, hindi makagalaw ang kanyang telepono, ay hawak pa rin ng mahigpit habang ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay sa kanyang sariling hatol. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tuluyan ng sumakop sa madilim na sulok kung saan nakatayo si Althea. Nakita niya ang paglabas ng sapatos ni Marco at sa susunod na kurap ng kanyang mga mata ay tiyak na maghaharap sila sa isang sitwasyong wala siyang kawala. Ngunit, bago pa man tuluyang makalabas ang kanyang asawa, isang malaki at mainit na kamay ang dumampi sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring kumawala sa kanyang mga labi. Isang matipunong braso ang mabilis na humila sa kanya patungo sa pintuan ng hagdanan pang-emergency na nasa mismong likuran lamang niya. Naramdaman ni Althea ang paglapat ng pintuan ng hagdanan, isang galaw na naghiwalay sa kanila mula sa paningin ni Marco. Mula sa maliit na siwang ng salamin, nakita niyang lumingalinga si Marco sa pasilyo. Wala itong nakita, kundi ang nakatumbang paso bago tuluyang bumalik sa loob ng unit ni Clara at isinara ang pinto. Bumuntong hininga ang taong nagligtas sa kanya at dahan-dahang inalis ang kamay mula sa bibig ni Althea. Pag-ikot niya, tumambad sa kanya ang kalmadong mukha ni Gabriel. Nabasa nito ang pagkalito sa mga mata ni Althea, kaya naman bago pa man siya makapagtanong, ay sumagot na ito ng mahina. Sinabi ni Gabriel na may tinitingnan siyang isang unit sa parehong palapag para sa isang kliyente nang makita niyang nanginginig si Althea sa labas ng pinto. Inalalayan ni Gabriel si Althea pababa ng gusali hanggang sa makarating sila sa isang maliit at tahimik na kapihan sa kanto ng kalsada nang mailapag ang isang mainit na tasa ng tsaa sa kanyang harapan, tila gumuho ang huling pader ng pagtitimpi ni Althea. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tuluyang bumagsak. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagtataksil ang bata sa sinapupunan ni Clara at ang malupit na plano ng kanyang sariling biyenan na itapon siya sa lansangan matapos nakawin ang huling pamana ng kanyang mga magulang. Hindi nagsalita si Gabriel, hindi siya nagbigay ng mga gasgas na payo o nagpakita ng nakakapasong awa. Sa halip, hinayaan niya lamang na ibuhos ni Althea ang lahat ng lason sa kanyang dibdib. Inabot nito ang isang malinis na tissue at sa isang tinig na mas banayad pa sa simoy ng hangin, sa madaling araw ay nagsalita. Hindi mo kailangang maging matapang araw-araw, Thea. Pwede kang magpahinga. Pwede kang umiyak hanggang sa maubos, pero pagkatapos niyan kailangan mong gumamit ng isip, hindi ng puso. Hindi galit ang makakatalo sa kanila, kundi ang batas. Protektahan mo muna ang mga natitira sa'yo bago mo sila harapin. Ang mga salitang iyon ay tila isang baluti na isinuot sa nanlalamig niyang kaluluwa. Itinuro ni Gabriel kung paano niya maaaring kausapin muli ang abogado upang tuluyang i-freeze ang mga ari-arian bago pa man makagawa ng pekeng dokumento si Marco. Sa bawat paliwanag nito, nakita ni Althea na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng mga taong manloloko. Mayroon din palang mga taong handang magtayo ng masisilungan para sa mga pusong inulila ng tadhana. Nang mag-umpisang sumikat ang araw, naglakad sila sa isang tahimik na parke. Ang marahang pag-awit ng mga dahon na hinahampas ng hangin ay nagbigay ng kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Biglang huminto si Gabriel. Humarap ito sa kanya, ang distansya nila ay sapat lamang upang maramdaman ni Althea ang init ng hininga nito. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay
patungo sa buhok ni Althea. Napatigil siya sa paghinga. Ang mga daliri ni Gabriel ay maingat na kumuha ng isang tuyong dahon na sumabit sa kanyang buhok bago ibinaba ang kamay at binigyan siya ng isang tipid ngunit tapat na ngiti. Sa simpleng galaw na yon, isang kakaibang pag-usbong ng damdamin ang naramdaman ni Althea. Isang pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Isang pagpapahalaga na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang babaeng karapat-dapat na ituring ng may dignidad. Ang payapang sandali ay naputol ng umilaw at manginig ang telepono sa bulsa ni Gabriel. Lumayo ito ng bahagya upang sagutin ang tawag. Bagaman, mahina narinig ni Althea ang pagbabago. Sa tono ni Gabriel ang kanyang boses ay biglang tumigas at napuno ng isang malamig na babala. "Huwag niyo siyang idamay dito. Ako ang kausap niyo." Sino ang kausap ni Gabriel at bakit tila may nagbabadyang panganib sa likod ng kanyang kalmadong anyo? Ngunit bago pa man makapagtanong si Althea, ibinaba na ni Gabriel ang telepono at inalok siyang ihatid pa uwi. Pagpasok ni Althea sa mansyon ng mga sinalubong siya ng isang tanawin na lalong nagpatibay sa kanyang determinasyong tapusin ang lahat. Nakaupo si Doña Carmen sa kabisera ng hapagkainan nakangiti habang sinusuri ang isang listahan ng mga bisita. Pagkakita sa manugang agad itong tumaas ng kilay at nagsalita ng may tonong nag-uutos. "Mabuti at nandyan ka na, Althea. Sa susunod na linggo na ang aking ika-60 kaarawan. Magpapaparty ako at inimbitahan ko ang buong angkan at mga opisyal ng bayan. Kailangan natin ng magarbong handaan. Kunin mo ang 500,000 sa personal mong ipon para sa catering at dekorasyon. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang pagpapanatili ng maganda nating pangalan." Nakatitig lamang si Althea sa matanda. Ang perang hinihingi nito ay ang natitirang ipon na itinago niya mula sa kanyang sariling sahod, ang perang balak sana niyang gamitin pambili ng gamit ng kanyang anak na namatay. Gustong bawiin ng pamilyang ito ang lahat hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Ngunit sa halip na umiyak o tumutol, tulad ng dati isang malamig at mapanganib na ngiti ang namuo sa isipan ni Althea. Ang perpektong patibong ay kusang inihaharap sa kanya ng kanyang mga kaaway. Tiyako, tinitigan ni Althea ang kanyang biyenan, ang bawat kulubot sa mukha ni Doña Carmen ay tila mga linyang nakasulat sa isang kontrata ng kalupitan. Ang hinihinging 500,000 piso ay hindi lamang basta halaga ng pera. Ito ang bawat patak ng pawis at bawat pangarap na itinabi ni Althea para sa kanyang namatay na anak. Naramdaman niya ang pait na namuo sa kanyang lalamunan, isang lasa na tila kinakalawang na bakal. "Mama, bakit ganoon kalaki? Iyon na lang po ang natitirang ipon ko mula sa trabaho ko bago ako tumigil para mag-alaga sa bahay. Para sana yon sa paghahanda para sa baby." Ang boses ni Althea ay gumaralgal, ang kanyang mga mata ay nag-umpisang mamasa ng luha. Isang perpektong dula ng kahinaan. Nakita niya ang pag-arko ng kilay ni Doña Carmen at ang mapanuyang ngiti na sumilay sa mga labi nito. Ang matanda ay tila isang buwayang nakakita ng sugatang biktima. "Utang na loob mo ito sa amin, Althea. Huwag mong bilangin ang bawat sentimong ibibigay mo kung ikukumpara sa dangal na ibinigay ng pamilya sa'yo. Isang hamak na empleyado ka lang noon na walang matirhan. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataong patunayan na karapat-dapat kang maging bahagi ng pamilyang ito. Huwag kang madamot, lalo na't wala ka namang anak na kailangang gastusan ngayon." Ang huling pangungusap ni Doña Carmen ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa sariwang sugat sa puso ni Althea. Sa sandaling iyon, pumasok si Marco sa silid, bitbit ang kanyang laptop at ang kanyang karaniwang aura ng pagiging isang matagumpay na negosyante, bagaman alam ni Althea na puno na ito ng utang. "Hon, sige na. Sundin mo na si Mama. Pagkatapos ng party na ito, tiyak na maraming investors ang lalapit sa atin.
Ituturing nating investment ang perang ibibigay mo. Babayaran ko rin yon kapag pumasok na ang mga bagong proyekto ko. Promise babe, para sa atin din ito. Lumapit si Marco at hinawakan ng kamay ni Althea ang kanyang mga daliri ay tila naggagatas sa lambing na may kasamang pananakot. Tiningnan siya ni Althea ng diretso sa mga mata, pilit na itinatago ang kislap ng puot na nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Sige Marco, ibibigay ko ang pera. Pero may isang hiling ako. Dahil sabi niyo ay investment ito, gusto ko lang ng kasiguraduhan. May inihanda akong dokumento rito, isang formal loan agreement sa ilalim ng pangalan ng kumpanya mo. Para lang may maipakita ako sa sarili ko na hindi ko basta-basta itinapon ang huling alaala ng anak natin. Konting peace of mind lang para sa akin, Marco. Inilabas ni Althea ang isang papel na sadyang inihanda ayon sa payo ni Gabriel. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay isang legal na patibong na magtatali kay Marco sa isang utang na hindi nito kayang bayaran kapag bumagsak ang kanyang kumpanya. Nakita ni Althea ang panandaliang pag-aalinlangan sa mukha ng asawa, ngunit dahil sa laki ng pagnanasa nito sa pera at sa sobrang kumpiyansa na kontrolado pa rin niya si Althea, kinuha ni Marco ang pluma. Ang tunog ng pagdampi ng tinta sa papel ay tila isang hatol ng tadhana. Mabilis na lumagda si Marco nang hindi man lamang binabasa ang maliliit na titik sa ibaba ng dokumento. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala mula sa lalamunan ni Doña Carmen habang pinagmamasdan ang kanyang manugang na tila ba isang tangang nalinlang muli. Matapos makuha ang pera ang mansyon ay napuno ng ingay ng paghahanda. Nakita ni Althea si Clara na pabalik-balik sa sala, may hawak na mga katalogo ng mamahaling gown. Ang babaeng ito ay tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang sariling koronasyon gamit ang perang ninakaw mula sa pighati ng iba. Ate Thea, look. Ang ganda ng gown na ito, right? Bagay na bagay ito sa akin, especially now na kailangan kong mag-ingat sa bawat kilos ko. Don't worry, hindi kita o-overshadowan sa party. Niyakap ni Clara si Marco sa harap mismo ni Althea, ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan na tila ba isang sadyang pagpapakita ng kanyang tagumpay. Ang bawat haplos ni Marco sa balikat ni Clara ay tila isang laso na idinidilig sa puso ni Althea. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, tumalikod si Althea at nagtungo sa kanyang silid. Kinuha niya ang dokumentong may pirma ni Marco at maingat itong inipit sa loob ng kanyang lumang Biblia sa mismong pahina kung saan nakasulat ang mga salita tungkol sa pag-aani ng kung ano ang itinanim. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa salamin. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay abala sa pag-iisip ng karangyaan, isang tunog ng pag-vibrate ng telepono ang narinig mula sa ibabaw ng lamesa ni Marco. Hindi napansin ni Marco ang tawag dahil abala ito sa pakikipagtawanan kay Clara sa balkonahe. Lumapit si Althea at tiningnan ang screen. Isang tawag mula sa bangko. Ang pangalan ng manager na narinig niyang kausap ni Marco tungkol sa loan na gagamitan ng titulo ng kanyang mga magulang. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagdulot ng panginginig sa kanyang mga daliri, ngunit hindi siya tumigil. Isang mensahe ang sumunod na lumitaw sa screen. Sir, may problema tayo sa collateral. May ibang tao na nag-file ng adverse claim sa property na isinangla nyo. Kailangan nating mag-usap agad bago ma-flag ang account nyo. Sino ang taong nag-file ng adverse claim na yon? Ang plano ba ni Althea ay nagsisimula na ring gumalaw nang hindi niya nalalaman? O may ibang tao pang nagmamasid sa dilim na may sariling agenda laban sa mga Ang bawat pintig ng takot sa dibdib ni Althea ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na mabilis na pumasok sa silid. Ang mukha ni Marco ay punong-puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang kanyang telepono na tila ba isang sandata na handang sumabog. Ang hanging dala ng kanyang pagpasok ay tila isang babala
ng isang malakas na bagyo na matagal nang nagtitipon ng lakas, Thea. Ano ang ginawa mo? Tinawagan ako ng bangko. May nag-file daw ng adverse claim sa titulo ng bahay ng mga magulang mo. Sabi ng manager, hindi pwedeng ituloy ang loan dahil may legal na harang. Ikaw ang may gawa nito. Hindi ba? Ang bulyaw ni Marco ay yumanig sa katahimikan ng silid, ngunit nanatiling nakatayo si Althea, malapit sa bintana ang kanyang anyo. Ay tila isang matatag na puno ng nara na hindi natitinag ng hangin. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Marco, isang titig na walang halong takot o pag-aalinlangan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip ang mga ito ay maingat na nakapatong sa kanyang sariling braso, isang anyo ng pagprotekta sa sarili na hindi na kailangan ng ibang tao. Ginawa ko lang ang nararapat, Marco. Protektado na ang bahay ng mga magulang ko. Inilagay ko iyon sa ilalim ng legal na proteksyon para hindi magamit sa anumang transaksyon na wala ang pahintulot ko. Iyon ang huling alaala ko sa kanila at hindi ko hahayaang mawala iyon dahil lamang sa mga maling desisyon mo sa negosyo. Hindi pa man nakakasagot si Marco ang pinto, ay muling bumukas ng marahas. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga daliri ay nakaturo ng matalim kay Althea. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang pagtapos sa pasensya na matagal na nitong ipinagkakait. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, pagkatapos ka naming pakainin at bigyan ng marangyang buhay, ito ang igaganti mo sa amin. Pinipigilan mo ang pag-unlad ng sarili mong asawa. Napakawalang hiya mong babae ka. Ang mabilis na paghampas ng palad ni Doña Carmen ay tumama sa pisngi ni Althea, isang marahas na pagdampi ng balat sa balat na nag-iwan ng matinding pamumula at hapdi sa kanyang muka. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Althea sa lakas ng tama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumumbas, hindi siya gumuho. Nang muling itaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay para sa pangalawang sampal, mabilis na iniangat ni Althea ang kanyang braso at hinawakan ng mahigpit ang pulso ng matanda. Ang bawat daliri ni Althea ay bumaon sa balat ng kanyang biyenan, isang hawak na puno ng lakas at babala. Nakita ni Althea ang pagkagulat at takot sa mga mata ni Doña Carmen, isang ekspresyong hindi niya akalaing makikita mula sa reyna ng mansyong ito. Tama na, Mama. Ang bawat sampal na tinanggap ko sa inyo sa loob ng maraming taon ay sapat na para bayaran ang anumang pagkain na ipinakain niyo sa akin. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng buong buhay ko. Hindi ako isang alipin na maaari niyong saktan kapag hindi niyo nakuha ang gusto niyo. Tapos na ang panahon na yumuyuko ako sa inyo. Dahan-dahang binitawan ni Althea ang pulso ng matanda at umatras ng isang hakbang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat, tila ba. Ang bawat hininga ay isang hamon sa kapangyarihan. Nakikita ni Althea ang pagkalito sa mukha ni Marco, ang kanyang asawa, ay tila nawalan ng boses sa harap ng bagong anyo ng kanyang asawa. Ang babaeng dati ay madaling manipulahin ay biglang naging isang banyagang puno ng dignidad. Mag-empake na kayo ng mga gagamitin nyo para sa party dahil pagkatapos niyan, hindi ko alam kung ano pa ang matitira sa inyo. Tumalikod si Althea at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang matinis na sigaw ng sakit ang narinig mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang tunog ng pagkabasag ng isang baso sa sahig ay sumunod na hinaluan ng mabilis at nagmamadaling mga yabag ng paa. Aray, Marco, tulong. Ang tiyan ko, si Clara. Ang babaeng naging mitya ng kanyang pighati ay nakahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit habang dahan-dahang napapaupo sa sahig ng pasilyo. Ang puting tela ng kanyang suot na bestido ay nag-umpisang mabahira ng isang madilim na kulay na nagpahiwatig ng isang masamang balita. Napatakbo si Marco patungo kay Clara, ang kanyang mukha ay puno ng takot para sa kanyang magiging tagapagmana.
Si Doña Carmen naman ay nagsimulang magsisigaw para sa tulong. Sa gitna ng kaguluhan na natiling nakatayo si Althea, sa dulo ng pasilyo, pinagmamasdan ang bawat senaryo ng may malamig na mata. Ligtas ba ang batang magiging kapalit ng kanyang sariling anak? O ito na ba ang simula ng pagguho ng lahat ng pinaghirapan nilang buuin sa ibabaw ng kanyang mga luha? Ang bawat mahinang tunog mula sa mga kagamitang medikal sa loob ng silid ng ospital ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapayapaan para sa pamilyang Ta. Sa labas ng silid, ang mukha ni Marco ay bagsak at punong-puno ng pawis habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa paghimas sa kanyang sariling mukha. Ang balita ng doktor ay tila isang dobling talim na iligtas ang bata sa sinapupunan ni Clara, ngunit dahil sa mga komplikasyon, kakailanganin nito ng serye ng mga mamahaling gamutan at pananatili sa isang espesyal na pasilidad upang mabuhay ng maayos. Kailangan nating iligtas ang bata, Marco. Iyan ang tanging pag-asa natin para sa kinabukasan ng ating pamilya. Pero kailangan ng malaking pera para sa mga deposit at gamot ni Clara. Ang tinig ni Doña Carmen ay gumaralgal, ngunit sa likod ng kanyang pag-aalala, para sa kanyang magiging apo, naroon ang isang malalim na takot sa pagkawala ng kanyang sariling yaman. Nang tignan niya ang kanyang anak, nakita niya ang isang lalaking wasak na. Ang kumpanya ni Marco ay opisyal na ring nakatanggap ng abiso mula sa mga bangko tungkol sa mga utang na hindi na mabayaran dahil sa hinarang na loan. Wala na tayong pera, Mama. Ang lahat ng assets ko ay naka-freeze o kaya naman ay may mga adverse claim na. Iyong 500,000 na kinuha natin kay Thea, kalahati niyan ay naibayad na sa catering at dekorasyon para sa party mo. Hindi ko alam kung saan pa ako kukuha. Sa loob ng silid si Clara na kanina ay nagtutulog-tulugan ay biglang bumangon. Ang kanyang anyo na dati ay puno ng tamis at pagkukunwari ay napalitan ng isang matalas na ekspresyon ng galit. Wala na ang mahinhing boses. Ang lumabas sa kanyang mga labi ay ang tunay niyang kulay na tila isang hayop na nasusukol. You have to do something, Marco. Hindi pwedeng ganito. Sabi mo sa akin, magiging reyna ako sa bahay na ito kapag nakuha mo na ang property ni Thea. Ngayon, pati ang kaligtasan ng anak natin, wala kang pambayad. At ikaw, Doña Carmen, alam kong marami kang nakatagong alahas sa vault mo. Ibenta mo ang mga iyon. Huwag mong sabihing mas mahalaga pa ang mga ginto mo kaysa sa buhay ng apo mo. Ang kabastusan ni Clara ay tila isang malakas na sampal kay Doña Carmen. Ang matanda na sanay na laging sinusunod at nirerespeto ay napanganga sa tindi ng kapangahasan ng babaeng dati ay nagyuyukod sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging masyadong mabigat puno ng tensyong tila isang tali na anumang sandali ay mapuputol. Habang nagkakagulo ang mga anino ng kasamaan, sa loob ng ospital si Althea ay nasa labas nakaupo sa isang tahimik na bangko sa gitna ng maliit na hardin ng pasilidad. Ang simoy ng hangin sa gabi ay marahang humahaplos sa kanyang buhok, nagbibigay ng kakaibang lamig na tila naglilinis ng kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi at hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Inilagay ni Gabriel ang kanyang sariling jacket sa ibabaw ng mga balikat ni Althea. Ang tela ay may amoy ng kape at bagong luto na tinapay, isang amoy na nagbibigay ng katiwasayan at init. Hindi nagsalita si Gabriel. Hinayaan niya lang ang katahimikan na maging tulay ng kanilang mga damdamin. Dahan-dahang isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang bawat mabigat na pasanin na dinadala niya sa loob ng maraming taon ay tila gumaan sa sandaling iyon. Ang matigas na dibdib ni Gabriel ay nagbigay ng isang uri ng sandigan na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Marco. Sa gitna ng dilim na ramdaman ni Althea, ang marahang paghaplos ng kamay ni Gabriel sa kanyang likuran
Isang pagkilos na puno ng respeto at tahimik na pangako ng proteksyon. Salamat, Gabriel. Pakiramdam ko ngayon lang ako uli. Nakakahinga ng hindi natatakot na may sasakal sa'kin. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting hindi nakikita sa dilim, ngunit nararamdaman sa bawat hibla ng katauhan ni Althea. Sinabi nito nang mahina na ang bawat bagyo ay may hangganan at ang umagang parating ay para sa mga taong marunong maghintay sa gitna ng ulan. Ang kilig na naramdaman ni Althea ay hindi tulad ng sa mga kabataan. Ito ay isang malalim na pag-usbong ng tiwala at pag-asa na ang isang wasak na puso ay maaari pa palang magkaroon ng bagong simula. Nang bumalik si Althea sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Marco sa pintuan. Ang kanyang asawa ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang kandilang paubos na ang mitya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kanyang mga siko. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at huling subok ng pagmamanipula. Tia, please. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong galit ka. Pero bukas na ang ika-60 birthday ni Mama. Maraming bisita. Maraming mata ang nakatingin sa atin. Kahit bukas lang hon, magpanggap tayong masaya. Ipakita natin sa kanila na okay ang pamilya natin. Pagkatapos ng party na ito, pangako maghihiwalay na tayo kung yun ang gusto mo. Hahayaan na kitang lumaya. Pirmahan mo lang ang dokumento ng loan para maisalba ko ang kumpanya at ang anak natin ni para lang sa bata, Thea. Tinitigan ni Althea ang kanyang asawa. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila bago dahan-dahang tumango si Althea. Sige, Marco. Bukas bibigyan kita ng isang palabas na hinding-hindi niyo malilimutan. Ano ang tunay na balak ni Althea para sa huling handaan ni Doña Carmen at hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanang ang bawat ngiti niya ay isang matalim na patalim na handang tumapos sa kanilang kasinungalingan. Ang mansyon ng mga ta ay nagmistulang isang entablado ng pagkukunwari habang papalapit ang gabi ng malaking handaan. Ang bawat sulok ay napuno ng mga mamahaling bulaklak at mga dekorasyong kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Ngunit sa likod ng marangyang anyong ito ay ang masangsang na amoy ng pagkabulok ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Si Doña Carmen ay pabalik-balik sa sala, suot ang kanyang pinakamahal na mga alahas habang tinuturo ang bawat maliit na detalye na hindi tumutugma sa kanyang kagustuhan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang pagpapakita ng kapangyarihan na tanging sa labas lamang may halaga. Sa itaas na bahagi ng mansyon sa loob ng kanyang madilim na silid, tahimik na kumikilos si Althea. Hindi siya nag-aayos ng sarili para sa party. Sa halip, maingat niyang inilalagay ang kanyang mga natitirang ala-ala sa loob ng maliliit na kahon. Ang bawat piraso ng damit at ang bawat lumang larawan ng kanyang mga magulang ay maingat niyang binalot, tila ba mga sugat na kailangang protektahan. Ang tunog ng pagtiklop ng mga tela at ang marahang paglalagay ng mga gamit sa loob ng karton ay ang tanging himig na namamayani sa silid, isang himig ng pamamaalam na walang halong pagsisisi. Bawat kahon ay selyado na at sa pamamagitan ng isang lihim na pakikipag-usap sa isang kumpanya ng logistics, ang kanyang buong buhay ay dahan-dahang inilalabas sa mansyong iyon nang hindi namamalaya ng sinuman. Ang pakiramdam ng pagkabawas ng bigat sa loob ng silid ay tila sumasalamin sa pagkabawas ng bigat sa kanyang sariling dibdib. Sa bawat bakanteng espasyo sa kanyang cabinet, nararamdaman ni Althea ang paglawak ng puwang para sa kanyang bagong simula. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clara, suot ang isang mamahaling gown na binili gamit ang perang ninakaw mula kay Althea. Ang kanyang anyo ay tila isang makulay na ibon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lason at pagmamayabang. Tiningnan niya si Althea na abala pa rin sa paglilinis ng huling sulok ng kwarto.
Ate Thea, bakit hindi ka pa nakabihis? Don't tell me na magpapakita ka sa mga guests na ganyan ang hitsura mo. Don't worry, hindi naman kita o-overshadowan. After tonight, ikaw na ang magiging bida sa sarili mong trahedya. Sabi ni Marco ito na ang huling gabi mo rito. Nakahanda na ba ang mga gamit mo para sa pag-alis mo bukas? Baka gusto mong iwanan na lang ang mga luma mong damit tutal. Wala ka namang pagdadalhan sa mga yan. Hindi man lamang lumingon si Althea. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa nang may isang uri ng katahimikan na nagdulot ng pagkabahala kay Clara. Ang kawalan ng sagot ni Althea ay tila isang malakas na sampal sa ego ng babaeng dati ay sanay na nakikitang umiiyak ang kanyang biktima. Para kay Althea, si Clara ay tila isang langaw na lamang na pilit na nanggugulo sa gitna ng kanyang konsentrasyon. Nang makaalis si Clara, kinuha ni Althea ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero ang tumatawag. Sa sandaling marinig niya ang boses sa kabilang linya, ang kanyang matigas na anyo ay bahagyang lumambot. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nanlalamig na mansyon. Handa ka na ba, Thea? Huwag kang matatakot. Nandito lang ako sa labas, maghihintay ako hanggang sa matapos ang lahat. Isang gabi na lang at magiging malaya ka na mula sa kulungang yan. Tandaan mo ang katotohanan, ang magbibigay sa iyo ng pakpak para makalipad palayo. Lalaya na ako, Gabriel. Salamat sa lahat. Bukas magiging ibang tao na ako. Ibinaba ni Althea ang telepono at tumayo sa harap ng salamin. Kinuha niya ang isang mahabang gown na kulay pula, ang kulay ng dugo, at ang kulay ng muling pagkabuhay. Ang tela ay dumausdos sa kanyang balat malamig at banayad. Habang isinusuot niya ito, nararamdaman niya ang pagbabago ng kanyang sariling aura. Ang babaeng baog, ang babaeng alipin ng utang na loob ay wala na. Ang nakatayo sa harap ng salamin ay isang babaeng handang sumabog tulad ng isang bulkan. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasalang ginto na dati ay simbolo ng pangako, ngunit naging kadena ng paghihirap. Lumapit siya sa basurahan sa sulok ng silid at hinayaan itong mahulog. Ang tunog ng pagtama ng metal sa plastik ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pighati. Mula sa ibaba, narinig niya ang unti-unting pagdating ng mga bisita. Ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa harap ng mansyon at ang malakas na usapan ng mga taong naghahangad ng tsismis ay umabot hanggang sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ni Althea patungo sa pintuan ay puno ng dignidad. Ang kanyang bawat kilos ay may dalang bigat ng 1,000 luha na ngayon ay naging kasing tigas ng diamante. Lumabas si Althea sa pasilyo at tumayo sa itaas ng malaking hagdanan. Ang lahat ng mata sa sala ay lumingon sa kanya. Ang mga bisita ay panandaliang natahimik nang makita ang isang babaeng nakapula, tila isang apoy na handang lamunin ang buong mansyon. Nakita niya si Marco sa ibaba, ang mukha nito ay puno ng pagkagulat at hindi maipaliwanag na kaba. Si Doña Carmen naman ay nanlilisik ang mga mata sa pagtataka kung bakit ang manugang na dapat ay nagmumukmok ay mukhang isang reynang handang maningil. Ang bawat hakbang ni Althea pababa ng hagdan ay tila isang mabagal na martsa patungo sa katapusan ng kanilang kasinungalingan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na USB drive na kulay pula, ang tanging bagay na magpapatumba sa matatayog na pader ng pamilyang Ta. Handa na ba ang lahat para sa isang handaang hinding-hindi nila malilimutan? Ang bulwagan ng mansyon ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak, ngunit ang bawat ngiti ng mga panauhin ay tila maskarang gawa sa porselana, makintab sa labas, subalit madaling mabasag. Ang tunog ng pagdampi ng mga kristal na baso sa isa't isa ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na himig ng kagalakan. Sa gitna ng lahat ng marangyang paghahanda, si Doña Carmen ay nakatayo sa sentro ng entablado, suot ang kanyang kulay gintong gown na tila ba siya ang reyna ng isang kaharian ng mga anino. Nang tumayo ang matanda, para sa kanyang talumpati, ang lahat ng ingay sa paligid
ay unti-unting humupa, pinalitan ng isang mapitagan, ngunit punong-puno ng tensyong katahimikan. Inayos ni Doña Carmen ang kanyang kwintas na brilyante bago nagsalita nang may tonong punong-puno ng pagmamalaki at pagkukunwari. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan. Ang pamilya ta ay palaging naninindigan sa dangal at pagkakaisa. Napakasaya ko dahil sa edad kong ito, nakikita ko ang pagpapatuloy ng ating lahi. Ang aking anak na si Marco ay isang mabuting halimbawa ng tagumpay at mas lalo akong pinagpala dahil sa wakas may isang anghel na parating sa aming tahanan. Iminuwestra ng matanda ang kanyang kamay patungo kay Clara na nakaupo sa harapang mesa. Ang babae ay mukhang isang inosenteng birhen sa kanyang puting gown, marahang humahaplos sa kanyang tiyan na tila ba iyon ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Nakita ni Althea mula sa gilid ang mapanuyang sulyap ni Doña Carmen sa kanya isang tingin na malinaw na nagsasabing siya ay isang basurang wala ng puwang sa kanilang marangyang buhay. Clara has been like a real daughter to me. Siya ang tunay na biyaya, hindi tulad ng iba na nagdadala lamang ng malas at kawalan ng bunga sa aming bakuran. Ang pamilya ay para sa mga marunong magpunla ng buhay, hindi para sa mga tuyong puno na kumakain lang ng sustansya ng lupa. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na itinutusok sa balat ni Althea. Narinig niya ang mahihinang bulungan ng mga kapitbahay at mga kakilala sa paligid. Ang kanilang mga tinig ay tila paggaspas ng mga tuyong dahon, puno ng panghuhusga at malisya. Maraming mata ang lumingon sa kanya, mga matang puno ng awa na may halong pangungutya. Nakita niya ang pagngisi ng ilang kababaihan na dati ay kaibigan niya, na tila ba ang kanyang pagiging baog ay isang nakakahawang sakit na dapat layuan. Tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng isang uri ng determinasyon na alam ni Althea na gagamitin laban sa kanya. Lumapit si Marco sa mikropono, ang kanyang bawat hakbang ay tila pagpapatibay sa kanyang plano. Nahiyain si Althea sa harap ng lahat upang palabasin na siya ang biktima ng isang malamig na pagsasama. Gusto ko ring magpasalamat kay Mama. At sa gabing ito, gusto ko ring maging tapat sa inyong lahat. Ang pag-aasawa ay hindi madali, lalo na kung ang pundasyon ay unti-unti nang nagigiba. My wife Thea and I have decided to... Hindi natapos ni Marco ang kanyang sasabihin. Isang marahang tunog ng pag-vibrate mula sa mga speaker ang narinig, na tila isang babala ng isang darating na pagsabog. Mula sa dulo ng bulwagan, isang figura na balot ng kulay pula, ang dahan-dahang naglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ni Althea ay tila isang marahang pagdaloy ng lava sa gitna ng malamig na niebe. Ang pula niyang gown ay naglalagablab sa ilalim ng mga ilaw na nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita ng sino man sa mansyong yon. Naramdaman ni Althea ang mabilis na pintig ng kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik na wakasan ang bawat kasinungalingang bumulag sa kanya sa loob ng maraming taon. Lumapit siya kay Marco. At bago pa man makapagsalita muli ang kanyang asawa, kinuha ni Althea ang mikropono nang may isang uri ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Ipinulupot ni Althea ang kanyang mga daliri sa mikropono. Ang metal nito ay malamig sa kanyang palad. Tumingin siya ng diretso sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, tila mga uling na handang magliyab. Isang mapait ngunit napakagandang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinititigan niya ang namumutlang si Marco at ang naniningkit na mga mata ni Doña Carmen. Masyadong maaga para sa mga anunsyo, Marco. Bago ang lahat, may inihanda akong espesyal na regalo para sa pamilyang ito. Isang regalo na magpapakita sa inyo kung gaano kalalim ang pagmamahal na ibinigay ko. At kung gaano kabigat ang presyo ng bawat luhang
pumatak mula sa aking mga mata. Isang matinding kaba ang bumalot sa bulwagan habang dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang kabilang kamay na may hawak na isang maliit na USB drive. Ang bawat tao sa silid ay tila hindi makahinga naghihintay sa susunod na kabanata ng trahedyang akala nila ay kanila nang kontrolado. Sa isang mabilis na pagpindot sa maliit na aparato, ang malaking screen sa likod ni Althea ay biglang nagpalit ng anyo. Ang dating mga larawan ng nakangiting pamilya ay napalitan ng mga dokumentong puno ng mga pulang marka mula sa bangko mga larawan ni Marco at Clara na magkayakap sa isang kondo. At ang pinakamasakit sa lahat, isang video recording kung saan maririnig ang boses ni Doña Carmen na tinatawag na baog at walang silbi si Althea habang pinaplano ang pag-agaw sa bahay ng mga magulang nito. Ang bulwagan na kanina ay puno ng musika at tawanan ay biglang nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay tila mga estatwa na hindi makagalaw ang kanilang mga mata ay nakatitig sa screen ng may halong gulat at kilabot. Ang tunog ng pagbagsak ng isang tinidor sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng kanilang dula-dulaan. Nababaliw ka na ba, Althea? Patayin mo yan, guards. Kunin niyo ang mikropono sa kanya. Stop this nonsense right now. Ang sigaw ni Marco ay puno ng desperasyon ng kanyang muka, ay namumutla at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng hiya. Ngunit walang gumalaw sa mga tauhan. Ang lahat ay nakapako ang tingin sa susunod na lumitaw sa screen, isang kopya ng DNA result at mga larawan ni Clara, kasama ang isang lalaking naka-jacket na itim sa isang madilim na eskinita. Hindi lang yan ang sorpresa ko, Marco. Gustong-gusto nyo ng tagapagmana, di ba? Pero mukhang masyado kayong naging kampante. Clara, bakit hindi mo sabihin kay Marco kung sino talaga ang ama ng batang dinadala mo? Sabihin mo sa kanya kung sino si Rico, ang lalaking kanina, panaghihintay sa labas ng mansyong ito para sa bahagi niya sa pera ni Doña Carmen. Ang mukha ni Clara ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. Si Doña Carmen naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang napasandal sa upuan habang ang hangin ay tila nauubos sa kanyang paligid. Ang bawat tawa ng mga bisita na dati ay nasa panig nila ay napalitan ng mga mapanuyang bulungan. Ang hiya na pilit nilang itinago sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng bumuhos sa kanila na tila isang malakas na bulyaw ng bagyo. Lumapit si Althea kay Marco. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Kinuha niya mula sa kanyang dibdib ang isang nakatuping papel, ang divorce papers na may pirma na rin niya. Inihagis niya ito sa paanan ni Marco. Ang puting papel ay dahan-dahang lumapag sa gitna ng maruming sahig na natapunan ng alak. Hindi niyo ako itatapon dahil matagal na akong umalis. Ang mansyong ito ay puno ng mga anino at kasinungalingan at hindi ko na kailanman hahayaang madumihan ang aking kaluluwa sa pananatili rito. Marco, Doña Carmen, isama niyo ang inyong mga kasalanan sa inyong pagbagsak. Tumalikod si Althea at naglakad patungo sa malaking pinto ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa mga kadena ng utang na loob. Nang makarating siya sa pintuan, huminto siya at dahan-dahang hinubad ang kanyang sapatos na may matutulis na takong. Iniwan niya ang mga ito sa gitna ng daan, isang simbolo na hindi na niya kailangan ng anumang bagay na galing sa pamilyang ito. Naglakad siya ng nakayapak palabas ng mansyon, nararamdaman ang lamig ng semento sa kanyang mga paa, ngunit ang init ng kalayaan sa kanyang puso. Sa labas sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa gitna ng marahang pagpatak ng ulan, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Hawak nito ang isang malaking itim na payong. Ang kanyang muka ay punong-puno ng paghanga at pag-aalaga. Hindi ito nagsalita, sa halip ay inilahad nito ang kanyang kamay
patungo kay Althea. Ang marahang pagdampi ng kanilang mga palad ay tila isang pangako na sa dulo ng bawat masakit na kabanata, may isang bagong simula na naghihintay. Sumakay si Althea sa sasakyan at habang dahan-dahang lumalayo ang mansyon, sa kanyang paningin, nakita niya ang mga anino ng mga na nagkakagulo sa loob, tila mga langgam na sinusunog ng sarili nilang apoy. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Handa na ba ang kanyang puso na harapin ang bukas na wala ng bitbit na pait o ang mga sugat ng nakaraan ay patuloy pa ring magmamarka sa bawat hakbang ng kanyang bagong buhay kasama ang lalaking muling nagturo sa kanya kung paano magtiwala. Isang buwan ang mabilis na lumipas at ang mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan at karangyaan ng pamilyang ay nagmukhang isang libingan ng mga pangarap na binuo sa kasakiman. Ang malaking bakal na pinto ay may nakasabit na ngayong isang luma at kupas na karatula na nagsasabing ang ari-arian ay nasa ilalim na ng foreclosure ng bangko. Ang mga halamang dati ay maingat na inaalagaan ni Althea ay tuyo na at nalalanta. Tila ba nakikiramay sa unti-unting pagkabulok ng bawat pundasyon ng tahanang iyon. Sa tapat ng pintuan nakaupo si Marco sa gilid ng kalsada. Ang kanyang dating mamahaling barong ay palitan na ng isang lumang t-shirt na puno ng mantsa at ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang kandilang tuluyan nang naubos ang mitsa. Pinapanood niya ang bawat gamit na inilalabas ng mga tauhan ng bangko mula sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ng mga ito ay tila isang pagtapos sa kanyang dignidad. Wala na ang kanyang kumpanya, wala na ang kanyang pera, at higit sa lahat, wala na ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tunay. Hindi rin nakaligtas si Clara sa hagupit ng tadhana. Sa balita noong nakaraang linggo, nakita ang pag-aresto sa kanya matapos niyang subukang itakas ang mga natitirang alahas ni Doña Carmen kasama ang kanyang tunay na kasintahan. Ang batang akala ni Marco ay kanyang tagapagmana ay naging isang masakit na paalala lamang ng kanyang sariling pagkakamali. Si Clara ay kasalukuyang nasa likod ng mga rehas naghihintay ng kanyang hatol para sa pagnanakaw at panloloko. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng trahedya ay nakalaan kay Doña Carmen. Ang matandang reyna ay nakaratay ngayon sa isang maliit at madilim na silid sa isang pampublikong pasilidad. Ang kanyang katawan ay paralisado dahil sa matinding stroke na tumama sa kanya noong gabi ng party. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa kisame, puno ng mga luhang hindi na kayang punasan ng sinuman. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, tila ba tumatawag sa isang pangalan na matagal na niyang ipinagtabuyan, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng isang silid na walang bumibisita. Huminto ang isang simpleng sasakyan sa tapat ng mansyon. Lumabas si Althea, suot ang isang puting bestido na sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Ang kanyang balat ay may natural na kislap at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng pighati. Hindi siya nagpunta roon para magsaya sa paghihirap ng iba. Nagpunta siya para sa kanyang huling pamamaalam sa nakaraan. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong pagsisisi at pangungulila. Lumapit si Althea ng bahagya, ngunit huminto siya sa isang distansyang nagpapahiwatig na wala na silang anumang ugnayan. Wala siyang galit na naramdaman. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Tia, I'm so sorry. I lost everything. Sana nakinig ako sa'yo. Patawarin mo ako, please. Ang boses ni Marco ay gumaralgal, isang mahinang pagpalahaw ng isang lalaking huli na ang pagsisisi. Tinitigan siya ni Althea nang matagal bago dahan-dahang umiling. Ang kanyang tinig ay mahinahon, tila isang daloy ng tubig sa isang payapang ilog. Pinatawad na kita, Marco. Hindi dahil karapat-dapat ka,
kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa bigat ng galit. Ang pagkawala ng lahat sa'yo ay hindi ko ginusto, ngunit iyan ang bunga ng bawat binhing itinanim nyo. Tapos na tayo, Marco. Malaya na ako. Naglakad si Althea patungo sa gate at maingat na inilapag ang isang puting rosas sa tapat ng pinto. Ang puting rosas ay simbolo ng kanyang huling pagluluksa para sa kanyang anak at para sa mga taong nasayang niya sa loob ng mansyong yon. Pagkatapos tumalikod siya nang hindi lumilingon sa likuran. Sa loob ng sasakyan, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng muling bumuo sa kanyang sarili mula sa mga guho. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Althea, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng may kasiguraduhan at init. Ang marahang pagpisil ni Gabriel sa kanyang palad ay tila isang huling gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. Nandito na tayo sa dulo ng ulan, Thea. Handa ka na bang makita ang susunod na kabanata? May sorpresa ako sa'yo. Dinala ni Gabriel si Althea sa isang malawak at bakanteng lote sa tabing dagat. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang at ang marahang pagaspas ng hangin ay nagbigay ng isang mahiwagang pakiramdam. Biglang kinuha ni Gabriel ang isang balabal at maingat na ibinalot ito sa mga mata ni Althea. Gabriel, ano ito? Bakit kailangang nakapikit ako? Basta, Thea. Magtiwala ka lang sa akin. Isang hakbang na lang at makikita mo na ang kinabukasan na binuo ko para sa atin. Inalalayan ni Gabriel si Althea na maglakad ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ni Althea sa malambot na buhangin ay tila isang paglalakbay patungo sa isang pangarap na hindi niya akalaing magkakatotoo. Nang marating nila ang gitna ng binalak na proyekto, dahan-dahang tinanggal ni Gabriel ang balabal sa kanyang mga mata. Handa ka na bang makita ang iyong bagong tahanan, Althea? Ano ang nakita ni Althea na nagdulot ng isang matinding bugso ng emosyon sa kanyang dibdib at bakit ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang ligayang abot langit. Dahan-dahang tinanggal ni Gabriel ang balabal mula sa mga mata ni Althea at sa isang sandali, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para sa kanya. Ang sikat ng araw sa hapon ay marahang humahalik sa isang magandang gusali na gawa sa puting bato at kahoy na may malawak na bakuran na puno ng mga makukulay na bulaklak at mga palaruan. Sa itaas ng pangunahing pintuan, may isang nakaukit na karatula na gawa sa nararatahanan ni Thea. Hindi ito isang mansyon para sa karangyaan. Ito ay isang kanlungan para sa mga batang inulila ng tadhana at mga inang naghahanap ng bagong simula. Ang tunog ng mga tawanan ng mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan ay tila isang himig ng kagalakan na pumuno sa bawat sulok ng hangin. Isang grupo ng maliliit na bata ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng inosenteng ngiti habang ang ilan sa kanila ay yumayakap sa binti ni Althea at tinatawag siyang Nanay Thea. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Althea sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa pait ng kahapon. Ito ay mga luha ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Dahan-dahan siyang lumuhod upang yakapin ang mga bata, nararamdaman ang init ng kanilang maliliit na katawan na tila naghihilom sa bawat sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Bagaman pinagkaitan siya ng pagkakataong maging ina sa sariling dugo ang tadhana, ay nagbigay sa kanya ng libu-libong dahilan para magmahal muli. Lumapit si Gabriel sa kanyang tabi at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Althea. Ang titig ni Gabriel ay punong-puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naghangad na magmamay-ari, kundi ang magbigay lamang ng puwang para sa pag-unlad ng kanyang kaluluwa. Thea, dito ka nararapat. Sa piling ng mga batang ito at sa piling ko. We built this together, and from now on,
Hindi ka na kailanman mag-iisa. You are home, Hon. Tumingin si Althea kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel, nakikinig sa mahinahon at matatag na pintig ng puso nito. Ang kilig na kanyang nararamdaman ay hindi isang mabilis na kaba, kundi isang malalim at payapang agos ng kagalakan na tila isang ilog na sa wakas ay nakarating na sa dagat. Ang bawat haplos ni Gabriel sa kanyang kamay ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi isang utang na loob, kundi isang malayang pagpili na maging masaya sa piling ng isa't isa. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Althea na ang kanyang halaga ay nakabatay sa kanyang kakayahang magsilbi at magbunga. Ngunit sa gitna ng tahanan ni Thea, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapatawad sa sarili at ang lakas na bumangon mula sa pagkawasak. Pinatawad na niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagiging marupok noon, at ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay kasing lawak ng langit na nakasilip sa kanilang ulunan. Naupo si Althea sa isang tumba-tumbang gawa sa kawayan sa balkonahe ng gusali. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang konlen na kulay asul at 2 karayom sa paghahabi. Ang bawat kumpas ng kanyang mga daliri ay nagpapakita ng isang uri ng sining na puno ng pagtitiyaga. Nagsimula siyang maghabi ng isang bagong medyas, isang medyas na hindi na para sa pighati ng nakaraan, kundi para sa munting paa ng isang batang muling nabigyan ng pag-asa sa ilalim ng kanyang kalinga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglaho, sa abot tanaw nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang bawat bituin na nag-umpisang kuminang ay tila mga saksi sa tagumpay ng isang babaeng minsan nang itinuring na tuyong puno, ngunit ngayon ay naging isang matatag na kagubatan ng pagmamahal. Ang tahanan ni Thea ay hindi lamang isang gusali. Ito ang buhay na patunay na ang bawat sugat ay may hilom, at ang bawat dulo ay simula lamang ng isang mas maganda at mas maliwanag na kabanata. Ang kapatawaran ay nakamit na, ang kaluluwa ay payapa na, at ang pag-ibig ay malaya ng namumukadkad sa gitna ng hardin ng kanyang bagong buhay.